What up mga solid subscribers? Okay guys, ang papanoorin po natin itong Showtime director. Yung mga artist or mga, di ko alam, mga famous people siguro to, mga comments nila regarding po kung paano nila nakatrabaho or ano experience nila nakatrabaho nila ang SB19, no? So mag-share sila rito, I think, no? So bago simulan ito, a very big shoutout muna kay Miss O. Kanya po itong video to, no? Sa sobrang updated ni Miss O pagdating sa mga ito regarding sa ating mahalima, no? So kindly leave a like, subscribe, and kindly ring na notification bell para alam nyo bago ako nag-release ng bagong video. So without further ado, let's all watch this. It's Showtime director and career. It's Showtime director and career revelations on SB19. Okay. We've heard many appreciations for SB19 on its Showtime from casual viewers, most especially about how talented they are and how beautiful the Liham song is. Okay, as always guys, isang pasada muna tayo and then balikan natin in detail mamaya. Details Now, the It's Showtime director Jan Mo posted an IG story with SB19 with a caption, "Salamat sa lahat ng nanood. Thanks SB19, you guys were fun to shoot." Not only that, Kareel has also commented on SB19's appreciation post for Magpasikat team and It's Showtime. She replied, "Thank you for making our Magpasikat oh so very special. You are so wonderful to work with. Maraming salamat." Lahat talaga ng nakakatrabaho ng SB19 ay palaging may magandang masasabi sa kanila, lalo na sa kanilang work ethics and attitude. Ang mas nakakabilib pa dito ay ganito na sila noon at ganito pa din ngayon kahit pa sa tagumpay at kasikatang tinatamasa nila bilang P-Pop Kings. Okay? It's for SB19. Heard many appreciations for SB19 on its Showtime from casual viewers, most especially about how talented they are and how beautiful the Liham song is. Okay? Dito mo tayo guys, no? Lucas Love, I am not even an SB19 fan but iba ang dating as guest sa team. Tama guys, no? Nung napanood ko sila rin sa Magpasikat guys, alam mo yun, parang nakaka-starstruck na nandun yung SB19, no? Di ba? Kahit ako guys, nakaka-starstruck, parang ano ba, parang kumikinang sila. Parang ganyan yung term guys eh. Kumikinang sila at that time, no? Hindi ko nga napansin na yun si Vice Ganda. Although si Vice Ganda kasama nilang mga kanta. Pero hindi ko napansin yung performance ni Kareel at saka ni Ryan Bang, no? Actually, nakatingin lang ko lagi sa Malima. As in, okay, kay Uno, SB19 lend their talents for free. Did I hear it again? Did I hear it right? Wow. Just wow, di ba? Balik tayo doon guys, di-discuss ko na to, ano. Hindi po biro ang TF po ng ating mahalima as in. Pero may malaking pero doon guys. So, yung TF na po na yon is swak na swak po sa talent nila. Bakit? Bakit kamo? Dahil po sila ay international artist po guys. Iba't iba na pong platforms po ang kanilang mga nasasalangan, no? And dagdag niya pa po guys, napakaraming achievements na po din nilang naaabot guys, no? So, hindi basta-basta po talaga yung kanilang talent fee pa po guys, no? And kasi tandaan nyo guys, yung talent fee naman guys, nakadepende po yan unang-una guys sa ano, syempre sa popularity po ng artist. And kung gaano siya kalakas ngayon, kung gaano siya kaingay ngayon. Pero ang SB19 kahit anong panahon talaga sobrang lakas ng SB19, no? As in, and then pangalawa guys is yung ano nila, kung paano nila entertain yung crowd guys, no? And then syempre yung guest, no? And alam niyo naman, SB19 kaya nilang kumanta, kaya nilang sumayaw, kaya nilang gumawa ng mga spills na sobrang ano talaga, ang pasok po talaga, hindi siya cringy, talagang pasok po talaga guys, as in, no? And ayan, 'di ba? Isa na 'yon sa mga traits ng ating mahalima, no? And at the same time, yung pangatlo guys, napaka-professional po talaga nila, no? So, sobrang swak na swak po yung TF nila, no? Hindi ko na i-discuss in detail kung magkano po yun, pero around, joke lang. I know, alam nyo na kung magkano po ang TF ng SB19, no? So, magkasabi dyan na, ba't ganyan yung TF nyo? Ano ba naman yan? Ganito na naman gagawin nyo. Mag-isip kayo, mag-research kayo kung bakit, no? Mag-research kayo kung bakit. Okay? Ron Mia, ang sabi ng SB19 agad sa first day na Magpasikat, no? So, sila pala ang first day, no? So, sila ang pinakauna-una pala nag-perform, no? Wow, shout out. So, pasabog agad. Ganda pala ng singing voice ni Ken. Actually, guys, napansin ko yung singing voice ni Ken doon, as in, sobrang ewan ko guys ha, for me, sobrang sobrang nagagandahan na ako sa boses ni Ken, as in sobra. Hindi ko sinasabi hindi ako nagandahan sa boses ni Ken before, pero ngayon mas nagandahan talaga ako sa boses ni Ken, no? Sobrang talaga, like ang linis na,
Alam naman si Ken, napaka-deep ng voice, parang bass yung voice niya, pero kaya niya mag-blend in sa mga ganong klaseng mga kanta, no? Sa ganong mga timbre ng kanta, no? Ang lakas talaga ang dating sa akin ni Josh Collin, mahal ko na siya. Grabe naman yun. Pero wala namang masama guys kung mamahalin natin isang tao. As long as alam naman natin guys na hindi tayo to the point na alam nyo na yung parang super duper obsessed ha. I think this is just an expression of her na mahal ko na siya na like sobrang humahanga na ako sa kanya. No? Kanta pa ng SB19 yun. Ang ganda. No? So I think this is a casual fan. No? Yan. I think hindi niya rin napansin kasi nga di ba sabi din may mga binago silang lyrics daw doon no para sumakto po doon sa pinaka tema nung magpasikat no. And tandaan niyo pa guys, ito pa yan, isa pa. Doon sa magpasikat po guys, may rehearsal po yan. Nakita niyo may mga change of blocking sila. Tapos yung words binago nila. And doon lumalaman guys, may rehearsal pa pala silang ginawa no. Nakita niyo yun, may rehearsal lang silang ginawa. Nag-rehearse po ang SB19 at the same time for free, 'di ba? That just shows guys na talagang kung yung SB19 is gusto lang po talaga nila is makapag-entertain ng tao no. Kumbaga pwede nilang isang tabi yung kanilang yung TF, isang tabi muna yung regarding sa mga money na yun, no? Para po mahatid nila yung mensahe na gusto nilang sabihin. No? Sometimes ganun kasi yun guys. Kung meron kang gustong sabihin, hindi mo na kailangan po maglabas ng pera, hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lang guys is talaga magkaroon ka ng magandang platform and kung alam mo may opportunity, i-grab mo. No? May mga ganun po talaga klaseng moment and which is yun po yung ginawa ng SB19. No? Sinabi nila na, uy magandang platform to. No? Sige, tara, tayo dito. Alam kong marami tayong ma-reach out ng mga tao dito. Now, the It's Showtime director John Mo posted an IG story with SB19 with a caption, "Salamat sa lahat ng nanood. Thanks SB19, you guys were fun to shoot." Di ba? Siyempre, SB19, kaya-kaya nila talagang mag-adapt kung ano yung po yung dapat, kung nasaan sila, parang ganun. Not only that, Kareel has also commented on SB19's Okay, sabi ng ating mahalima, sana lahat ng sana natin sa buhay ay makamit, no? So, kaya naman yan, guys. SB19 nga, I'm very sure, guys, sana rin Sana sumikat tayo, no? Which is, ano nangyari ngayon? Boom! Salamat, Ate Vice, ganda ko, at Ate Ana Kareel, medyo nabulol ako doon. Kuya Ryan Bang at sa buong Magpasikat team para sa napaka-espesyal na araw na ito upang ipaalala palagi mayroong pag-asa. No? So, ayun ang gusto kasing iparating ng ating mahalima. No? Excuse me. Excuse me. Ayun yung gusto iparating na ating mahalima. No? Nahatid naman nila ng maayos guys. No? So, ayan. Okay? Station post for Magpasikat team and it's a showtime. She replied, "Thank you for making our Magpasikat oh so very special. You are so wonderful to work with. Maraming salamat." So, kahit si Karel guys na-appreciate niya kung ganong kagaling trumabaho, kung kano po ka-professional ng ating mahalima. Lahat talaga ng nakakatrabaho ng SB19 ay palaging may magandang masasabi sa kanila lalo na sa kanilang work ethics and attitude. Ang mas nakakabilib pa dito ay ganito na sila noon at ganito pa din ngayon kahit pa sa tagumpay at kasikatang tinatamasa nila bilang P-Pop Kings. Tama, no? Kung ano po ang ating mahalima before, ganun at ganun pa rin po talaga sila. Walang nagbago, no? Attitude, kung paano yung aura nila sa audience, kung paano yung aura nila off-cam. Ganun na ganun pa rin po talaga sila as in, walang nagbago. Wala kang nakitang, alam mo yun, yabang. Wala akong nakitang ganun baka sabihin nyo na, babanggitin mo na naman si Stel. Hindi, kasi banggitin ko sa inyo, guys. What the hell is that? May naano ko dun. Okay. Babanggitin ko na ulit si Stel, guys, no? Si Stel, nakagrupo ko siya sa STI before, no? Sa sayaw, no? Actually, hindi ko siya nakagrupo. Nakasama ko siya training, no? So, isa lang ang dance team namin, guys, no? Okay, no? Nakasama ko siya and then, kung ano siya, nakikita ko siya before, kung gano'n siya kakalog, kung kakulit, kawaki, kajali. Pag nakikita ko siya sa mga behind the scenes ng SB19, yung mga vlogs nila and everything, pati yung mga spills nila, yun si Stel. Way back before, as in, yun po talaga, no? Doon na makikita po talaga na wala nagbago, no? Kahit anong mangyari, ito pa rin kami, kahit anong mangyari, kahit sumikat kami, talagang ito pa rin ipapakita namin kung ano po talaga kami, no? So, yun po talaga. Yun na po yung sasabihin ko sa inyo. Kung ano sila before,
yun din sila hanggang ngayon. So ayun guys, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring na notification bell para alam nyo pag ako'y nag-release ng bagong video. So maraming salamat. So this is Point of View signing out. Peace! Let's cheat!